So dito ating pakikinggan ang mensahe ni Father Ferdinand Sustento tungkol dito sa kanyang presentation, kung may kinalaman ba sa pagbabago ng tao ang Diyos o ang tao, ang Diyos sa pasyan o sa decision ng pagbabago ng isang tao. So atin pong papakinggan ang mensahe ni Brother Ferdinand Sustento tungkol dun sa kanyang presentation, saka tayo magko-comment sa ating opinion dito at kapayagan ano ba talaga sinabi ng Diyos tungkol doon sa topic na kanilang pinag-usapan. So pakinggan po natin yung si Brother Ferdinand Sustento. Ano to tawag doon yung destructive criticism regarding doon sa pinreach kanina. I just want to clarify this na kasi yung unawang ganun, no? Pastor Magellan, no, with all due respect sa'yo. Yun nga, ipepresent ko yung side ko. Bahagi ito ng topic and sana hindi ito maging offensive against doon sa paniniwala ninyo. Doon sa stand ko. Sa nasisilip ko doon sa biblical argumentation at naka-reading kung ano yung nakasulat sa Bible. So sana lang naman to. This is part of the yes, differences. Maaaring magkaiba tayo ng stand regarding that. Halimbawa, yung salitang binabago, ang Diyos ang nagbabago sa tao. So, that interpretation is tricky. Yung pagbabago ng tao. Pero I agree sa term na ang Diyos ang nagbabago. Nagbabago ng ugali. Nagbabago ng ugali sa tao. So, may part na ina-agreehan ako dito na mayroon hindi. Napupunta sa conclusion na extremity. Na napupunta yan doon sa extreme Calvinism at extreme predestination. Apo, Pastor. So, siguro magkaiba tayo dito ng stand. Pero, gusto ko lang tong part na ta. Kanina tinanong ko yung mga young people, alin ang mas mabilis gawin? Yung masama o yung mabuti? Sige nga, pakisagot nga young people. Alin yung mas mabilis gawin? Sige, mag-ano ko. Take note kayo, ha? Brother, sige nga, pakisagot. Yung mabuti yung mabilis gawin? Sige, pakisagot, Jed. Siyempre po yung masama. Kasi nasa laman tayo. Kung ano yung gusto ng laman, ayun yung masama. Okay. Survey yun sa young people. Okay. Tinanong ko sa kanila, bakit hindi magawa yung mabuti? Sige nga, pakisagot ulit. Bakit hindi magawa yung mabuti? Sige nga, pakisagot, Jed. Kahit maubos yung oras ko sa ganito. Gusto ko lang maging part yung mga people. Sister
Jaya, bakit hindi masyadong mabilis gawin yung tama? Di ko yan sagot pero sagutin ko na lang. Ayan. Kaya hindi siya masyadong Mabilis gawin. Kasi may laman. Parang irrational yung sagot natin minsan eh. Sabi Hindi ko mo, maintindihan. bakit hindi mabilis gawin yung mabuti? Kasi may laman tayo. Oh, parang kinda. Oo. May oras ako eh. Pero bakit ganito? Kung hindi pala mabilis gawin ang tama at mabilis gawin ang mali. Wait lang. Yung pagsunod sa magulang ba mabuti? Yung gumawa ng gawaing bahay mabuti? Siyempre, So nangangahulugan, hindi nyo yung ginagawa. ginagawa. Eh, yan ba yung normal yung ginagawa? Eh bakit ang sagot ng survey, mas mabilis gawin yung mali kaysa sa tama? Ito yung ayan ay survey ng Generation Z. Oh, iyan ay survey ng ngayon na karaniwang alam ko nararamdaman din yan ng lahat ng kabataan ngayon. Kaya pumunta ako dito sa ganitong topic. So magkaiba kami ng stand siguro dito. Whether spiritual, physically. Tama ba na mag-toothbrush? Hindi. Tama ba maligo? So, kinukuha ko yung rational na sinasabi nyo na hindi ko ma-explain bakit hindi nagagawa ng tao ngayon na nahihirapan sumunod sa kalooban ng Diyos. Sino ang nagdikta na gawin yung mali? Hindi to, take note, hindi ako agree dun sa mga delusional na yung supernatural na ipinag-pray mo, nagbago yung tao. That's supernatural. Pero hindi ko tinatanggihan yan. Nung nag-pray, pinagaling yung tao. Pupunta kasi yan doon sa extremity na ang Diyos lang ang may pwedeng magbago sa tao. I agree in some point area. Pero hindi siya pwedeng hindi involved yung free will ng tao. So dalawa pala yan. Ang destination ng tao, hindi yan pwedeng ang Diyos lang ang may gusto. Paano kung ayaw ng taong maligtas? Mapipilit ba kayo ng Diyos? Hello? Pwede pakibasa nyo 1 Timothy na lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kaya yung extremity ng predestination natin, masyadong malakas to. Masyadong ma-echo, tapos hindi ko malakas. Oh, terrible. Hindi pwedeng yung tao ginusto ng Diyos maligtas, tapos yung tao ayaw niya maligtas. Yun yung sinasabi ko dito na Calvinism. Pero yung part ng Arminianism, pwede, wala na nito eh. Yung tao may involvement sa pagbabago niya. Amen kayo doon? Patunayan ko bakit. Yung sabi ni Pablo, yung pagbabago sa tao, wag nating sabihin yun na, I hope hindi ako ma-misunderstood dito at hindi ito maging offensive sa inyo. May kinalaman yung tao doon. Gusto ng Diyos maligtas lahat ng tao, pero sabi doon, work out your salvation. Gusto ng Diyos na mabago ka, pero sasamahan ka ng Diyos, tutulungan ka niya. May earnest. Anong verse?
Ayun, pakibasa nga po yun. Gusto ko lang doon, yun, hindi ako against dito na ang Diyos ang nagbabago. Tama. Pero, yung free will ng tao, kailangan i-connecta niya doon sa gusto ng Diyos. Para mabago siya. The moment na nag-decide siya na magbago, doon ang Diyos makakakilos ng husto sa buhay niya. Okay. May patakaran ang Diyos. Ang tao, walang kakayahan para siya ay mabago. Magkakaroon siya ng pagbabago kung susundin niya ang utos ng Diyos. Pero kahit magbigay ng kautusan ng Diyos, kung ayaw din ng isang tao sumunod. Kasi ang tao, ang lahat ng tao ay mayroon siyang kalayaan na magdesisyon. At hindi lang yung binigyan ng Diyos ang tao na magdesisyon. Kaya lang, pagdating sa pagbabago at kaligtasan, kailangan talaga sundin ang pinag-uutos ng Diyos para siya mabago. So, ang utos ng Diyos, sabi niya, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kailang may patakaran ng Diyos. Sabi niya, sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, sabi niya, tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at kasamaan. Na inuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos. Kanyang mga utos at kanyang mga palatuntunan. So, ang Diyos ay mayroon utos tungkol doon sa kanyang palatuntunan. Kung ang isang tao ay hindi susunod doon sa Diyos, so hindi siya mababago. Kasi nagbigay ang Diyos ng patakaran. Sabi niya, lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos. Kita mo? So may utos ang Diyos. Kung susunod siya sa kanyang utos, kaya sundin niya ang palatuntunan ng Diyos. Tuloy, at kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng iyong pinapasok upang ariin. 17. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko, so ibig sabihin pag lumiko ka, hindi ka sumunod. Huwag lumiko ka. So, pag hindi ka sumunod, so ito yung sabi ng Diyos. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila. Sabi ng Diyos, verse 18, ay aking patutunayan sa iyo na sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol, hindi ninyo palalaunin ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupain ng iyong pinagtatakwil ng
lupain na inyong pinagtatawid ng Jordan upang pumasok sa na ariin. Okay. So dito, mayroong babala ang Diyos. Sabi niya dito, aking patutunayan sa inyo na sa araw na ito, kayo'y tunay na malilipol. So, malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong pinagtatawid. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo. Sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ay. Ano ba yun? Ano? Ulitin natin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So, ang Diyos nagbigay ng opinion. Diyos nagbigay ng palatuntunan at kahatulan, at nagbigay pa ng Diyos na piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So pati yung talagang mayroong guide na susundan ng tao na para siya hindi magkasala, para siya ay mabago. Kaya nga sabi niya, aking tinatawag ang langit at ang lupa ang pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at pagpapala at sumpa. Isipin mo, pagpapala at sumpa kasama. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So yun ang ng Diyos. So, yun ang guide na susundin ng tao upang siya ay maligtas. Sabi Diyos, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ang iyong binhi. So, yun ang patakaran ng Diyos. So, yung free will ng kaligtasan ng tao ay dapat nakasunod doon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi kung hindi niya susundin ang palatuntunan ng Diyos na inuutos, di ba? Yung palatuntunan, yung utos at palatuntunan na kahatulan ng Diyos, kahatulan upang ikaw ay mabuhay. So, ibig sabihin, may patakaran ng Diyos na dapat natin sundin. Kumbaga, guide. Kung hindi natin susundin yun, hindi mababago tayo. Diba? Hindi mababago. Kailangan natin sundin. Kaya, nagbigay pa ng advance ang Diyos Sabi niya ng ganun sa 19 verse 19 Sabi niya doon, na aking inilagay. Bilis naman. Na aking inilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo ang buhay. Tingnan mo, ang Diyos sabi niya, piliin mo. Nagbigay ng ng tawag ito, tip o isang advance na guide na itong piliin mo. Ang Diyos pa nagsabi, piliin mo ang buhay
upang ikaw ay mabuhay at ikaw at ang iyong binhi. So yung free will ng tao, hindi batay sa kanya, kundi batay doon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi kung hindi natin pipiliin ang kagustuhan ng Diyos, hindi nga tayo mababago. Walang kakayahan ng isang tao na siya'y mabago ayon sa kanyang gusto, kundi doon sa ayon sa Diyos. Diba? Kaya ang tao, para siya ay pumasok doon sa kaligtasan, kailangan sundin niya ang daan at palatuntunan na inuutos ng Diyos. Hindi yung utos ng tao, kundi utos ng Diyos. Diba? Kasi kung ang tao walang kakayahan maibago ang kanyang sarili, maliban kung susunod siya sa Diyos. Diba? Kaya ang guide natin yung salita ng Diyos, yung kanyang commandment, upang tayo ay pumasok doon sa pagbabago ng buhay at makapasok tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay, pakinggan uli natin ang sinasabi ni Father Menano. Pero yung tao, anong sagot sa akin kanina survey? Bakit hindi pa rin nagbabago yung tao? Eh gusto na ng Diyos na mabago ka eh. Ang problema kasi, yung sinasabi, may bawat panahon daw, panahon. Sabi ng Bible, may mga season, tama naman yon. Pero ang Diyos ang may gusto, maligtas ka. Bakit aantayin mo yung panahon para duman? Kaya nga, okay no? Ang Diyos gusto talaga na maligtas ka. Pero susunod ka sa palatuntunan ng Diyos doon sa perfection upang matamo ang buhay. Pero kung hindi mo susundin ang palatuntunan na inuutos ng Diyos, hindi magbabago, hindi ka maliligtas. Kasi gusto nga ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Pero kung hindi naman siya susunod doon sa palatuntunan na pinapagawa ng Diyos, hindi siya maliligtas. Okay, balik tayo doon sa kanyang Nas ka pa ng struggle. Yung kanina binanggit kanina, may pait. Yung pait na yan, ang tao din ang may gusto niyan kung bakit siya nagkaroon yan. Wala akong may papakitang verse. Kasi hindi Pwede na sumunod. pabasa yon yung yung kanina, yung earnest. So paano ang tao mababago? Paano siya mababago? The moment na mag-decide siya na gusto niya mabago. Pero hanggat hindi niya gustong mabago, kahit sabihin mo pa, pinag-pray mo siya, yung sabi na babaguhin ng Diyos ang tao to. Merong part ang tao diyan para mabago siya. Alam ko, kahit sa sarili ko alam ko sa sarili ko. The moment na nag-decide ako, narinig ko yung gospel of salvation na alam ko makakaligtas sa akin, yun yung dahilan kung bakit ang Diyos binabago yung tao. Pabasa nga, Sister Joanna yun, yung the gospel, the moment you heard the gospel of truth, the gospel of your salvation, hindi yan pwedeng, kasi ang Diyos ang gusto lahat maligtas ang tao eh. Pero mayroon ba talagang ayaw sa Diyos? Hello? Meron. Gusto ng Diyos mabago yung tao yun, pero may taong ayaw sa Diyos. So, pinopoint ko dito, yung extremity nito.
mapupunta ka sa Armenian side, sa Calvinist side na kahit anong Okay. Ating pakinggan kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos. Diba? Pakinggan natin, ano ba, parang perfection ang ating pag-usapan Yung perfection natin para makita natin yung perfect line of way. Kailangan natin marinig ang sinasabi ng Diyos. Hindi ng kung sino yung tao, kundi we focus what God said. Ito ang sabi ng Diyos sa Isaiah, sabi kay Propeta Isaiah. Verse 1, verse 19. Okay. So, kailangan natin marinig. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Kasi ang lahat ng tao may free will. Kailangan niyang sumunod para ang will niya pumasok sa will of God. Basahin natin ito. Sa Isaiah chapter 1 verse 19, sabi, kung kayo'y magkusa. So, ibig sabihin, hindi yung parang pag nag-decide ka, nag-decision ka, labag sa kagustuhan mo. Kailangan ng Diyos yung may kusa ka, magkusa ka. Kasi kung wala kang kusa at masunurin, hindi ka nga papasok sa pagbabago ng pagkatao mo. Kasi walang kakayahan ang isang tao kung hindi susunod ng Diyos. Kaya nga sabi, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kita nyo? Yun ang guide. Kaya nga sabi, we are looking to Jesus kasi God is in the body of Jesus Christ. Kaya kung susunod tayo sa sinasabi ng Diyos na kung kayo ay may pagkusa, yung free will nyo, kung para ka lang, para bang sumusunod ka pero walang kusa. Kapag sumusunod ka na wala sa puso mo, wala kang kusa, at hindi ka masunurin, hindi ka talaga susunod. Hindi ka mapapasok doon sabi ka, hindi ka kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ano yun? Ano yung pagkain yun? Yun ay mula sa Diyos. Hindi mula sa tao. Pag sinay magsisikain ng buti ng lupain, ano yun? What is that? The fruit of life na manggagaling doon sa mabuting lupain na ipinangako ng Diyos. Kung saan nandoon ang tree of life. Ibig sabihin, papasok sa promise of land, which is the paradise of God. Pero kung hindi tayo magkusa at maging masunurin sa Diyos, doon sa sinasabing utos niya at palatuntunan, hindi nga tayo papasok. Ito sabi, sa verse 20. Sabi niya, ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik kayo, lilipunin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano yun? Doon sa 10 Commandment,
na binigay niyang utos na yun at iba pang mga utos ng Diyos. At kapag linabag doon, ibig sabihin, sapagkat sinalita ng bibig mula sa bibig ng Diyos, papasok yung judgment. Diba? Kasi, yung decisions making mo, kailangan mayroon yung obedience. May kusa at maging masunurin. Yung kung kayo'y magsitanggi o maghimagsik, mayroong judgment ang Diyos. Diba? Mayroong judgment siya eh. May inuutos ang Diyos, hindi nyo pinapagawa at hindi nyo ginagawa, papasok yung judgment. Diba? Papasok ang judgment. Robot. Dapat ang pagka-robot mo, yung pagsunod mo sa Diyos. Hindi sa pagsunod ng tao. May babala ang Diyos sa pagtanggi. May judgment eh. Ngunit kung kayo'y magsitanggi, sabi niya, at maghimagsik, kayo'y lilipunin ng tabak. Ibig sabihin, may judgment talagang papasok sa taong ano yun? Sa taong tatanggi doon sa salita ng Diyos. Di ba? So, ang free will, dapat ang decision ng tao para siya ay maligtas ay kung ano ang decision ng Diyos. Hindi dapat sa pilitan na kung sunod ka, pero ayan naman ang puso mo. Dapat nasa puso ang pagsunod at pagking masunurin sa Diyos. So, balik tayo doon.